Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. A blessed Sunday po sa bawat isa sa atin na nakikinig at nanonood sa oras pong ito. Tayo po ngayon ay nasa online worship celebration ng Blessed Temple. Ako po si Pastor Emerson Forto. Pasimulan po natin itong gawain na ito sa isang panalangin. Tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Ama banal na sa langit, maraming salamat sa pagkakataon na inyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin na kahit hindi po kami nagkakasama-sama sa isang lugar o sa iyong tahanan, Panginoon. Binigyan niyo kami, Panginoon, ng pagkakataon at paraan upang kami po ay makapagsamba sa inyo sa pamagitan, Panginoon, ng online. Maraming salamat, Lord God, at sa oras nitong hinihiling po namin, Panginoon, na pakalinisin niyo po ang aming pong mga puso, aming pong isipan. At sa oras pong ito, hayaan po ninyo, Lord God, na ang aming pong mga puso, ang siyang aming pong maibigay sa inyo, sa aming pong pagpupuri sa inyo, sa aming pong pakikinig ng inyong mga salita. Ano man ang aming pong maririnig, masasaksihan, o makikita sa oras nito, nawa kayo lamang ang siyang maitaas. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa oras pong ito, sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Awitan natin ang Panginoon ng buong lakas at buong saya. Tayo po'y pangungunahan ng praise and worship team ng Blessed Temple. Magandang umaga po sa bawat isa. So, Happy Father's Day po sa lahat ng fathers at maging po sa Blessed Temple. Miss na po namin kayo. At ngayon po, sa pagkakataon na to, samahan niyo po kami na magpuri sa ating Panginoon. Give our best, okay? Imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya ay totoo, sobrang pagpapala, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya ay totoo, sobrang pagpapala, tanggapin na. Sabihin mo, kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus na ikaw ay magpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay
kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala. Sobrang pagpapala. Sobrang pagpapala. Tanggapin na. Amen. Sabi nga po sa Luke 1:37, with God all things is possible. Amen. Panuloy po natin na purihin ang ating Diyos. Tayo may magpasalamat sa Kanya na even though po na anuman po nangyayari sa ating buhay, sa mundo, sa community natin, ay yung pag-ibig po niya, biyaya niya, ay laging sapat. Ang katapatan po ng Panginoon ay laging tapat sa atin. Hilingin po natin sa Diyos na gawin po ang ating mga puso na maging pusong dalisay, na kung saan may compassion, may pagmamahal sa ating kapwa. So tulad nga po ng utos ng Diyos sa atin, ibigin po natin ang ating mga kapwa gaya ng ating sarili. Hindi po lingid sa ating kaalaman ngayon na marami pong pinapatikos, mga frontliners, maging po sa mga uri ng kulay ng mga tao. Pero kung tayo po ay mayroong pusong mapagmahal, pusong mapagkumbaba, pag-ibig po, pwede po natin ibigay sa kanila. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Higayin mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Higayin mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitimo na ika'y parangalan. Ano ko'y ikakupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong itinitimo na ika'y parangalan. Ano ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong itinitimo na ika'y parangalan. Ano ko'y papupuri sa'yo lamang,
Tunay nga, Panginoon, na loobin po ninyo, Lord God, na sa aming mga buhay, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, ay niyo pong dalisayin, Lord God. Turuan po ninyo kami, Panginoon, kung paano magkaroon ng pusong mapagkumbaba, Lord God. Isang puso, Panginoon, na tumitibok, Panginoon, gaya ng iyong pagtibok, Lord God, sa kung saan ang pag-ibig, Panginoon, ang siyang nangingibabaw, Lord God. Alisin po ninyo ang pait, ang sakit, Lord God, ganit, pagdududa, Panginoon, kawalan ng tiwala, kawalan ng pag-asa, Lord God Jesus. Palitan po ninyo, Panginoon, ng kaligayahan, Lord God. At punong-puno, Panginoon, ng pagtitiwala, buong-buo, Panginoon, ang aming pagtitiwala, Lord God, sa inyo. Patibayin po ninyo, Lord God, ang aming pananampalataya, Lord God Jesus. Na tanging sa iyo lamang kami umapit, Panginoon, at lumapit, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon, Lord God. Ibigin po namin kayo, Panginoon, ng buong-buo, Panginoon, Lord God. Walang anuman, Lord God, na masama, Lord God, na maipasok sa aming mga puso, Panginoon, kundi ang iyong kagalakan, Panginoon, ang aming kagalakan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay lubos na nagtitiwala at umiibig sa inyo, Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong na tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang puso na tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa iyo po namin, O Diyos, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Jesus na ang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa ating pong Panginoon at binigyan po tayo ng pagkakataon na mapurihan natin ang Diyos. Even through online, tayo po ay nakapagpuri sa ating Panginoon ng sama-sama. Purihin natin ang Panginoon. At sa oras pong ito, atin na pong tanggapin ang ating pong mensahe. Ang mensahe po na matatagpuan sa Micah chapter 6 verse 8. At sabay-sabay po natin basahin. Sabi po dito, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon na ating pong pagbubulay-bulayin. Tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, God, for this great opportunity for us to see your goodness, to feel your goodness, Lord God. Hinihiling po namin, Lord God, na sa oras pong ito, touch our hearts and mind, O Lord. Nanawa, Panginoon, may bigay po namin
ang buong buhay po namin sa inyo sa aming pong pakikinig ng inyong mga salita. At gayon din, Lord God, ano man ang sasabihin po ninyo, ay aming pong tatanggapin at aming pong gagawin. Sa oras na ito, hinihiling po namin ang patnubay ng inyong banal na Espiritu be unto us, O God. Sa oras na ito, ay bigyan niyo po kami, Lord God, ng knowledge, yung wisdom, Lord God. Maraming salamat at gamitin niyo po ang inyong abang lingkod bilang mouthpiece of your words, Lord God. Thank you, Jesus. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating pong panimula, gusto ko lang po munang batiin ang ating pong mga tatay. Sa oras nito ay ating pong sineselebrate o inaalala ang kanila pong magandang gawain bilang mga ama ng tahanan. Happy Father's Day po sa bawat tatay na nandiyan at sa mga nanonood na katulad kong mga tatay. Saludo po kami sa inyo dahil kayo po ang nagtaguyod ng ating pong pamilya at patuloy na nagmamahal. Unang-una sa Panginoon, pangalawa sa asawa, gayon din sa kanyang mga anak. Saludo po kami sa inyo, mga tatay. Happy Father's Day. At sa oras pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa ating pong mga tatay. Ang topic po natin ngayon ay Qualities of a Godly Father. Mga katangian ng isang makadiyos na ama. So ngayon po, titingnan po natin kung ano po yung mga katangian ng mga tatay na dapat makita sa mga kalalakihan at the same time lalong-lalo sa mga tatay. The greatest need in our society today is for fathers who will rise up and assume their God-given role of responsibility in the family. Dapat po malaman po ng bawat tatay kung ano po yung role nila bilang makadiyos na tatay sa loob ng kanilang tahanan. So sa oras na ito, ating pong pag-uusapan ang patungkol po sa mga tatay. Ano ang mga katangian ng isang makadiyos na tatay? May namang bagay po dito na ating pong matutunghayan patungkol po sa quality or qualities ng isang makadiyos na ama. Unang-una po is a godly father loves God. A godly father loves God. Ang isang makadiyos na tatay, kailangan mahal niya ang Diyos. Amen po ba? Sabi dito, the basis upon which happiness is built and priorities of relationship. Sabi sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kailangan ma-prioritize po natin yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Upang malaman natin, amen, yung role natin sa ating pong pamilya. Hanapin natin ang kalooban ng Panginoon, ang paghahari ng ating Diyos. If you do not have a right relationship with God, it is useless to think you can relate properly to others. Kung wala po tayong tamang relasyon sa Panginoon, it is useless na magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa ibang tao dahil wala tayong maayos na relasyon sa Panginoon. Marunong tayong magmahal dahil ang Diyos ang unang nagparamdam ng pagmamahal sa atin. So paano natin mamahalin yung ating pong mga pamilya kung hindi natin mahal ang Diyos? Amen? Hindi natin kilala ang Diyos. Wala tayong relasyon sa ating Panginoon. So bilang makadiyos na ama, magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba? Now, again, kung wala tayong magandang relasyon sa Panginoon, paano tayo magkakaroon din ng magandang relasyon sa ibang tao? Kaya ayusin po muna natin yung relasyon natin sa Panginoon. It will reflect this relationship na meron tayo sa Panginoon sa ating pong pamilya. Amen po ba? Madalas nga po na makikita natin sa loob ng church, napakadalang na makakita tayo ng mga tatay. Mostly, ang mas marami mga
babae o kananayan. Kasi sabi nila, ang mga tatay ay matitigas daw ang puso. May paninindigan. Pero walang kabuluhan ng mga bagay na to kung wala tayong relasyon sa ating Panginoon. And once ang tatay ay naging makadiyos, at the same time ay tinanggap niya ang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas, I do believe na buong pamilya o sa buong sambahayan niya ay kanyang madadala sa sambahayan. Amen po ba? Kaya po mga tatay, sa oras pong ito, let's build our relationship with the Lord. Napaka-importante na meron po tayong relasyon sa ating Panginoon. Sabi pa po dito, if you're running from God, you will never have peace. So let us settle that matter first of all. Kung tayo po'y tumatakbo papalayo sa ating Panginoon dahil meron po tayong tinatakasan na kasalanan sa ating Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Amen po ba? So ang kailangan po natin, iayos po natin to. Hingan po natin ng kapatawaran sa ating Panginoon. Mag-reconcile po tayo sa ating Panginoon upang magkaroon po tayo ng kapayapaan. Sabi nga po sa Isaiah 57 verse 21, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Kaya sa oras pong ito, mga tatay, napakahalaga na ang priority natin ang ating Panginoon. Na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon upang ang relationship natin sa ating asawa, sa ating mga anak ay maging maayos. Kaya po, kung titingnan po natin, maraming nagiging broken family. Dahil unang-una, wala silang relasyon sa ating Panginoon. Ang kanilang marriage life ay wala sa Panginoon. Hindi sentro na kanilang pamilya ang ating Panginoon. Kaya mga tatay, kayo po ang haligi ng tahanan. Nawa maging pundasyon ng ating tahanan at ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ng Diyos sa ating pong buhay para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa isa't isa. Amen. So again, yung una po nating qualities na makikita sa isang makadiyos na tatay ay mapagmahal sa ating pong Panginoon. Amen. Pangalawa po, a godly father loves his wife. Amen po ba sa mga tatay dyan? Mahal po ba natin ating pong mga asawa? Praise God. Sabi nga ng pastor o ng kasal sa atin, for better or for worse, for richer or for poorer. Amen. Till death do us part. Amen. Mahal natin ang ating pong mga asawa. Amen. Most husbands assume love is sex. While that certainly is a part of love, it is not all. Amen. Sa pag-iisip kasi ng ibang kalalakihan or mga tatay, na ang pagmamahal lang ay isang sex, no? Patnubayan po natin yung mga bata na kasama po natin sa oras na ito. Pero hindi po ito yung konteksto ng pag-ibig. Isa lamang po itong parte ng pag-ibig o pagmamahalan. Sabi nga po ng Ephesians chapter 5 verse 25 to 33, sabi po dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng sarili nilang katawan.
Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na mahiwaga o nahiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. And last verse, subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki. Mahalin ninyo ang inyong asawa gaya na inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Amen. No? So sa oras pong ito, nakita po natin na dapat po natin mahalin ang kanya-kanya po nating asawa, mga kalalakihan o mga tatay. Gaya ng pagmamahal po natin sa ating pong mga sarili. No? Sa mga panahon na ito, ang mga kalalakihan ay abala sa kanilang mga katawan, pagpapalaki ng kanilang mga muscles. No? Tatandaan po natin kung paano po natin inaalagaan ang ating mga sarili, mga kalalakihan o mga tatay. Gayun din ang ating pong kabiyak sa buhay. Amen po ba? Ito po'y parte ng ating pong buhay. Nung before tayo po'y single, wala tayong kasama, wala tayong pakialam, di ba? Pero ngayon na meron po tayong mga kanya-kanyang asawa, ito po'y parte ng ating pong katawan. Amen? Na dapat po nating mahalin, dapat po nating alagaan. Amen po ba? Dapat po nating mahalin ang ating pong mga asawa. Real love seeks to meet all the needs of another person. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 13. Kukunin ko lang po yung verses 4 to 7 na kung saan ini-explain dito kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, pagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Kung titingnan natin tong verses na to, napakalaki, no, ng description ng pag-ibig. Pero alam niyo po ba na naranasan po natin itong pag-ibig na to? Pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos Ama sa pamagitan po ni Jesucristo. Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos Ama na nagbigay ng ganitong pag-ibig sa atin. Isa pa dito, sabi dito, romantic actions are not an abandonment of your manliness. Tama po yun na hindi inaalis ang pagkalalaki natin, no? Sa mga tatay po dyan. Dahil sa pagiging romantiko natin o pagiging sweet natin, no? Na kung saan pagpapasok tayo ng bahay, pagbubuksan natin siya, kapag sa dinner o sa pagkakain tayo, hayaan muna natin makupo yung ating mga misis. Amen? Yung hawakan natin yung mga kamay nila. No? Ano pa? Yung marami pang mga bagay na pagiging romantiko ay hindi po kabawasan na pagiging lalaki natin. Amen? Bagkus dun nila mas nararamdaman na sila ay napaka-importante. Amen po ba? So, wag po natin alisin ito sa kanila para maramdaman nila talaga na mahal natin sila. At sa ating pong mga anak, your sons are learning from you about how to treat their wives. One day, they will treat their wives the same you treat their mother. So, tayo po ng mga tatay,
ay nagiging modelo ng ating pong mga anak. Kaya kung ano yung nakikita nilang pagmamahal natin, pag-aaruga, o pag-aalaga natin, at pagmamahal natin sa ating pong mga asawa, for sure sa kanila pong paglaki at sila po yung magkaroon ng sariling asawa o pamilya, ganun din ang kanilang treatment sa kanila pong mga asawa. Amen po ba? Huwag natin ialis sa ating pong mga isipan na kung ano ang nakikita ng bata ay siya rin ang kanilang gagawin. Kaya kung paano natin pahalagahan ng ating pong mga asawa, ganun din ang gagawin nila sa kanilang mga asawa. Pangatlo na qualities ng isang makadiyos na tatay, a godly father loves his children. Amen. Amen po ba? Na ang isang makadiyos na tatay, mahal niya kanyang mga anak. At naniniwala naman po ako na walang magulang na hindi nila mahal ang kanilang mga anak. Naniniwala ako sa oras na ito sa mga nanonood na mahal ninyo ang inyong mga anak. Love is more than provision for material things. So don't miss your children's childhood. Bakit? There is no second chance at childhood. Amen. Ang pag-ibig po ay higit sa mga material na bagay. Amen. Sa kaya mong maibigay na material na bagay sa kanila. Madalas kasi, no, ang mga bata kapag katatay, lalo kapag galing trabaho, ang una nilang nakikita o una nilang hinahanap yung pasalubong. No? Kung ang tatay madalas laging nag-uuwi ng pasalubong, sa ating pong pag-uwi sa bahay, ay yun din ang kanilang hahanapin sa atin. Pero tatandaan po natin, ang pag-ibig po ay more than, amen, sa pagbibigay po natin ng mga material na bagay. Natural lang po yan dahil tayo po yung mga ama, tayo po ang provider ng tahanan. Pero may much better pa na dapat po natin pagtuunan ng pansin para sa ating pong mga anak. Amen. Na kung saan, habang bata po sila, magkaroon po tayo ng quality time. Amen? Hindi na po natin may babalik ang nakaraan nilang kabataan. Kung yung kabataan nila, hindi po natin nabigyan sila ng maraming oras. Sayang, no? Dahil hindi na po natin ito maibabalik. Kaya nga po, kung ang mga anak po natin ay bata pa lang, mga ama, bigyan po natin sila ng quality time. No? Makipaglaro po tayo. Turuan din natin sila sa mga assignments nila. Kausapin natin sila parang barkada. Amen? Na dapat tayo po yung unang kumakausap sa kanila. Tayo po dapat yung may magandang oras para sa kanila na makinig, no? Magsalita din. Kaya po, mga ama, yes, alam ko po na tayo po yung provider, tayo po yung nagtatrabaho para sa ating pong pangangailangan sa bahay. Pero hindi lang po yung role natin, amen po ba? Hindi lang po tayo provider, amen? Bahagi po tayo ng pamilya, lalo po sa ating pong mga anak. Bigyan po natin ng oras, amen po ba? Bigyan natin sila ng oras. When discipline is required, do it in love. Amen? Kapag kailangan natin silang disiplinahin, gawin natin ito na may pagmamahal. Sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 21, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Amen? Malinaw naman po ang pagkakasabi ng salita ng Panginoon. Don't beat them up out of our anger. Huwag po natin silang kagalitan, paluin, lalo-lalo yung word na bugbugin dahil nga sa ating pong galit. Bagkus kapag sila po ay nagkamali, disiplinahin po natin sila na may pagmamahal. Again, I'm not against po sa pagpapalo. No? Dahil sabi rin po yun ng salita ng Panginoon. Pero kung sa pagpapalo po natin,
ay dahil po sa ating pong galit o sa ibang bagay, nagagalit tayo, pinagbuntungan po natin yung ating pong mga anak. Hindi po tama ito. Amen? Maling-mali po ito. At baka po sa ating pong ginagawa, labis-labis na pamamalo o pananakit sa ating pong mga anak, ayun pa yung maging dahilan para sila po ay magrebelde. Pero wag naman po. Amen? Ako po, naalala ko po si Pastor Samson, kapag nagalit siya at nandisiplina sa amin, nagalit siya dahil sa ginawa po naming mali. At kapag nagdisiplina po yan, for sure sa amin napapalo po kami. No? After ng palo, paggagalitan kami, sasabihan kami. Then, kapag bumaba na po yung tension, i-explain po niya bakit kami napalo. And kapag nakita niya na medyo nasaktan kami o lumabi sa kanya pong pagpapalo, humihingi po siya ng tawad. Ganon din po dapat ang ating pong mga puso, mga tatay. Nakakalungkot lang, marami po akong nakikita sa balita, sa TV, kapag sila ay namalo, parang hayop kung paluin nila ang kanilang mga anak. Pero I do believe sa mga nandito, sa mga tatay na nandito, mahal ninyo ang inyong mga anak. Amen po ba? Huwag ninyong pasakitan din ang kanila pong loob at lumayo ang kanilang kalooban sa inyo dahil sa ginawa po ninyo, pananakit sa kanila. Tama lang po na mapalo sila, magising sila sa kanila pong nagawang mali. Pero po yung labis na pamamalo, pambubulyaw ay hindi po karapat-dapat yun. Amen po ba? Children interpret the time spent with them as love. So, have a quality time. Amen. So, yung pagbibigay po natin ng oras sa kanila, ay nakikita po nila ito bilang pag-ibig po natin sa kanila. Kaya magkaroon tayo ng oras sa kanila. Amen. Makipagtawanan, sabi nga makipagharutan, no? Makipagbiruan, kung umiyak man yung mga anak natin, pakinggan natin, no? Comfort them, no? Dahil nadadivert ang kanilang isipan na sa ibang tao sila lalapit. Kung ang mga magulang, katulad tayo mga kalalakihan, ay marunong makinig sa kanilang mga problema. Amen po ba? Kaya dapat po tayong pong mga magulang, mahalin po natin ang gusto ng ating pong mga anak. Amen. Pang-apat po, a godly father is a man of integrity. Amen. A man na may katapatan. So integrity has become almost a forgotten word. Amen. Yes, no. Kung tutusin, limot na to, yung katapatan. No? Marami din po kasi mga kalalaki, no, tatay, nanghako, lagi napapako. Tatandaan po natin. Yes, nagkakamali tayo, pero bilang lalaki, sabi nga nila, bilang lalaki, tigasin yan. Amen? May prinsipyo yan. Amen? So, dapat sa isang salita, marunong tayong tumupad. Amen po ba? Amen? So, we are called to rise above that and be men of integrity. Amen? Magkaroon tayo ng integridad sa ating pong pamilya, sa ating pong asawa, sa ating pong mga anak. Amen? Kasi alam ko po, kapag sinabi ni tatay, sabi nga po noon, nung kami po yung mga bata pa, no, kapag nagsalita si daddy, o si pastor, rather, nasasabi namin, batas si daddy. Batas. So, ibig sabihin, kung anong sinasabi niya, hindi pwedeng maputol, no? Hindi pwedeng mabali, hindi pwedeng hindi mangyari. So tayong mga kalalakihan, ano man ang sinasabi po natin sa ating pong mga asawa, be truthful. Amen? Magkaroon tayo ng katapatan. Amen po ba? Kapag nangangako tayo, gawin po natin ng buong lakas. Amen? At kung hindi man natin magawa talaga, magsabi po tayo at hindi po ito kabawasan ng ating pong pagiging lalaki. Amen? It should fill every area of our lives. In the workplace, in the home, fulfill promises, in our personal business,
our obligations, in other relationships, in our commitments. No? So, sa lahat ng bagay, kailangan may integridad po tayo. Amen po ba? Kasi mga lalaki tayo. And we are man of God. Amen po ba? At ang panghuli po, a godly father is a role model of God. Amen. We are role model of God. Sabi po dito, the image of a father nowadays is not always a good one. All over the world, some children grow up without a father in the home. So nakakalungkot po na sa mundo po natin marami pong abandoned children or abandoned family na wala pong magulang na lalaki. Kaya po tayo na mga kalalakihan, mga tatay, isipin po natin na ang pamilya po natin ay parte ng buhay natin. Na hindi po tayo mabubuhay nang wala sila. Of course, first, ang Panginoon. Amen? Second, yung asawa at pamilya natin. Ang mga anak natin. Huwag po natin hayaan na sa anumang problema natin, madadama yung ating pong pamilya. Isipin po natin na napakahalaga ng pamilya. Tatandaan po natin, tayo pong mga tatay, ang ulo ng pamilya. Kaya po, tayo po yung role model ng Panginoon. Sa pananalita, amen, sa kilos at gawa. Tayo po ay tinitingala ng ating pong mga anak, even yung ating pong mga asawa. Kaya nga po, sikapin po natin na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon. At dahil dito, magkakaroon din po tayo ng magandang relasyon sa ating pong pamilya. Even sa panahon natin ngayon, no, sexual abuse sa mga anak ay nakikita din po natin sa mga bali-balita. So wag po nating hayaan na mangyari yon. Amen? Isipin natin yung tama. Amen? Alisin natin at tayong pong mga tatay ang siyang manguna para palayasin ang kaaway sa loob ng tahanan. Amen po ba? Kasi nga tayo pong mga tatay, we are the protector of the family. Tayo po yung tagapagtanggol ng pamilya natin. Amen po ba? Tayo po yung protector ng family natin. At huwag nating hayaan na tayo po mismo ang magwasak ng ating pong pamilya. Mga tatay, ilapit natin ang buhay natin sa ating Panginoon. For us na maging good role model, amen, ng ating Diyos. Kaya po, Dad, you are shaping your child's concept of his or her Heavenly Father. They see Him like you. Nakikita nila ang Diyos sa inyo. Kaya nga po kung paano po tayo gumalaw, mag-isip, magsalita sa ating pong pamilya, ganun po nila nakikita ang Diyos sa atin. Kaya po magkaroon po tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba? Upang tayo po ay maging magandang ehemplo sa ating pong pamilya. Mga kapwa ko pong tatay. Yes, mahirap po ang role ng isang magulang, lalo po ang pagiging tatay. Pero naniniwala po ako kung tayo po ay may magandang relasyon sa ating Diyos, tutulungan niya tayo. Amen po ba? Bibigyan niya po tayo ng lakas, courage, na magpatuloy bilang mabuting ama sa ating pong mga pamilya. Again, saludo po ako sa inyo na mga tatay katulad ko po. Ngayon ko po nararanasan yung pagiging tatay, ang magkaroon ng asawa. Marami po akong natutunan sa mga nasabi po ng aking pong mga magulang, advices nila, since nung kami po yung mga bata na kapag kami ay nagkapamilya. Ngayon po nararanasan ko po, but by the grace of God, ipapasalamat po ako sa Diyos hanggat maaari inaayos po yung aming pong pamilya. Ang pinakakailangan po natin si Jesus. Amen? That Jesus will be the center of our family, of our relationship with our wives,
and our children. Mahal po tayo ng Panginoon. Kailangan lang po natin gawin, isuko natin sa Panginoon na ating pong mga buhay. Kung hindi po natin kaya na mag-iayos ang ating pong pamilya, kung sa oras na ito, wasak ang ating pong pamilya, hindi pa po huli ang lahat. Ibigay po natin sa Panginoon lahat ng ito. Amen. So the Word of God is challenging you to be a godly father today. Ang salita ng Panginoon, ikaw ay challenge niya na maging maka-Diyos na ama sa iyong pamilya. Kaya natin yan. Amen? Kaya natin yan. So, will you be a godly father to your children? Sana yes po lahat yan. Amen? Tayan natin kung paano natin naranasan ng Diyos, kung paano natin naranasan ang pagmamahal ng ating Diyos Ama, ay gayon din ang pagmamahal natin may ibibigay sa ating pong pamilya bilang mga ama o bilang ama ng tahanan. So sa oras mong ito, magpasalamat po tayo sa ating pong Panginoon sa pagkakataon na tayo po'y nakaranas ng isang magandang pamilya. Gayon din sa mga sa tingin natin hindi magandang pangyayari sa buhay natin sa ating pong pamilya, ibigay pa rin natin lahat ito sa Panginoon. Dahil siya naman po may akda ng ating pong mga buhay. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama banal na sa langit, maraming salamat sa pagkakataon na minsan pa sa buhay namin, ikaw ang siyang gumagalaw, nangunguna sa bawat buhay po namin. Ganyan din, Lord God, sa oras pong ito, dinadalangin po namin ang mga tatay sa oras na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas, ng courage, Lord God, na tumayo bilang tunay na mga ama o matatag na ama sa kanila pong mga pamilya. Kayo po ang aming kailangan, Panginoon. Kayo po ang aming kailangan. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng pagkakataon muli, Lord God, na ayusin ang relasyon po namin sa inyo. Dahil kailangan po namin kayo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po sa oras na ito ang mga nakikinig at mga nanonood, Lord God, ng online worship celebration po namin sa oras na ito. I pray, Lord God, your protection, Lord God, provision sa kanila pong mga buhay. At hayaan, Panginoon, na kayo ang siyang maitaas nila in every moment sa buhay nila, saan man sila sa oras na ito. Proteksyonan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, sa anumang viruses, Lord God, na naidudulot ng panahon namin ngayon, Lord God. But we believe, Lord God, we are protected by you, Lord God. Maraming salamat. Dinadalangin po namin, Lord God, ang mga kapatiran po namin sa Blessed Temple. Na nawa, Lord God, mapalakas sila, Lord God. Even, Lord, na hindi kami nagkikita-kita. But, Lord, we are connected in your spirit, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat ng mga tatay sa oras na ito. Lahat ng ito ay aming pong ibinibigay sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Isa pong magandang araw po sa inyong lahat at nawa ibigay po natin tong araw na ito sa ating pong pamilya, lalo-lalo po sa ating pong mga tatay. Batiin po natin yung mga tatay natin ng Happy Father's Day. At bago po tayo magtapos, ating po munang tignan itong mga video greetings po ng ating pong mga kapatiran. Hi! Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po ay bumabati ng Happy Father's Day sa lahat po ng tatay ng Blessed Temple, including Pastor Samson sa US, Pastor Emil, at syempre sa iba pa pong tatay na hindi ko na banggit. Enjoy lang po kayo. And syempre sa pinaka number 1 nating tatay sa langit, ang ating Panginoon. Happy Father's Day po, Jesus! And lagi po nating tandaan na ang lakas po ng isang ama ay walang katulad.
ang kanilang pagtitiyaga, ang kanilang pagsasakripisyo ay napakahaba at panghabang buhay. Ayan, enjoy lamang po tayo. So, Happy Father's Day. And God bless po sa lahat po ng mga tatay. Happy Mother's Day, Rampa. I love you. I love you so much. Thank you. But, ano Rampa, alaga namin po. Thank you po. Birthday Rampa, I love you. I wish you birthday. Kasi si Mama, binibidyo niya ako. Tapos na. Happy birthday, Grandpa. I love you, Grandpa. Miss you po, Grandpa. Thank you po sa lahat. Thank you po, Grandpa. Kaya. Happy Father's Day po, Grandpa. Thank you po. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon na nakarating po tayo sa ganitong araw. Araw ng mga tatay. Pinamati ko ang lahat ng mga tatay. At lalo na kay Pastor. Ang akin lang ma-share po sa inyo na talagang mahirap ang maging tatay dahil siya ang provider talaga ng family. Subalit sa tulong at biyaya ng Panginoon ay makakaya niyo po yan, Pastor. Basta ano man ang darating ng mga trials and testing, kasama po si Lord. At so, yun lang ang masabi ko po sa inyo. Happy Father's Day. Nawa ay the Lord will bless you abundantly. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nais ko lamang pong batiin ang ating pong mga tatay ngayong Father's Day. So, salamat sa Panginoon sa ating pong mga tatay. God bless po. Hello, good day. Happy Father's Day sa lahat na tatay, ganun din sa mga nanay na naging father na rin, kagaya ko. Happy Father's Day lahat. Ganun, lalong-lalo na kay Pastor Emil, kay Pastor Samson. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Nawa, gabayan kayo lagi ng Diyos at lagi kayong safe. Magandang araw po sa lahat. Thank you. Happy Father's Day. Magandang umaga po sa bawat isa, lalo na po sa Blessed Temple family. At sa oras po na to, ako po ay bumabati ng isang masigabong Happy Father's Day po sa lahat po ng tatay natin. So patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at gabayan ni Lord sa ating pamamalakad sa ating mga tahanan. Muli po kayo po bumabati ng Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay dyan. Una po sa lahat, maraming salamat po, especially kila Pastor na patuloy tayong pinag-pray. Yan, kahit medyo nagkukulangan tayo ng time sa pagsisimba. Yun lang. Maraming salamat po kasi patuloy po kayo nagsiserve kay Lord. Patuloy niyo po kaming inaalala. Patuloy niyo po kaming binibigyan ng blessings. Tulad na lang po ng mga relief goods and pag-pray ko rin po yung kaligtasan nyo ng bawat isa sa lahat rin po ng tatay. So, Happy Father's Day po. Enjoy your day. Soon makakasama na rin po ako sa record ng worship team. So, I'm excited kasi for these 3 months, almost 3 months, naboring ako sa bahay. Walang masyadong ginagawa. So, excited na po ako ulit bumalik sa pag-worship sa Lord. And I hope all of us excited sa pagkilala sa Diyos. Yun po kasi talaga pinupunto natin dito kung bakit even na may pandemic is kailangan natin kilalanin si Lord.
Kasi no matter what happens to our life, only Jesus can save us. Si Jesus lang talaga ang solusyon sa lahat ng problema natin, even in this world. So, Happy Father's Day po. Enjoy your day. We love you all. Sa lahat po ng tatay, Happy Father's Day. Thank you, thank you. Magandang gabi po. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay sa Blessed Temple po. Pastor, Happy Father's Day po. We love you po. Thank you po sa lahat. Thank you po sa pagga-guide niyo po sa amin lagi. At lagi po kayo nandyan para sa amin. Maraming salamat po. Napakaswerte po namin na kayo po ang aming Father po, Spiritual Father. Happy Father's Day po! Thank you, Pastor! Yan, Happy Father's Day po sa lahat. At kamusta po sa mga taga Blessed Temple? Yan, kamusta na po kayo? So yan, sabi po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 13, magkamustahan po tayo. So, laging po pinapaalala ni Lord na magkamustahan tayo. So, yan, gamitin po natin yung ating mga phone, mobile apps po para po ma-reach out po natin ang bawat isa. So, ayan po, Happy Father's Day ulit sa mga tatay, daddy, papa. Yan. So, yan, the best talaga kayo sa buhay namin. Lalo na si Lord, no? Napakabuti niya, hindi siya nagpabaya sa kanyang mga anak. So, yan, encouragement lang po, sabi sa isang quotes, no? Follow the desire of the Lord. So, lagi po natin pipiliin, lagi po natin iisipin, lagi po natin, mindset po natin sa buhay natin na si Lord is nandyan kahit may pandemic po. So, ulitin ko po, Happy Father's Day lahat. Bye po! Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay po natin dyan. And lalo-lalo na po sa ating mahal na Pastor, Elisa Porto, and kay Pastor Samson. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil binigay niya po kayo sa akin, sa amin, sa buong Blessed Temple family, na papasalamat din po kami dahil binigyan niya po kayo ng long life and hindi niya po kayo pinabayaan sa lahat, sa araw-araw. And I know, papalain pa po kayo ni Lord ng sobra-sobra. Again, Happy Father's Day po sa inyong lahat ng mga tatay natin dyan. And I miss you all po. God bless and I love you. Hi, Daddy. Thank you sa lahat ng ginagawa mo sa akin at binibigay mo sa akin. At Happy Father's Day na ikaw ay blessed ni Lord, lahat ng mga fathers. Tsaka, ikaw ang pinaka-pastor sa aking heart. At ikaw ang pinakamagandang magandang daddy sa aking puso. I love you, Daddy, and sana ma-bless ka ni Lord at kami rin. At thank you sa lahat ng binibigay mo. I love you. Bye. At sa oras pong ito, sama-sama po natin tanggapin ang benediksyon. Itaas po natin ang ating mga kamay. At sabay-sabay po tayong magsabi, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at biyayang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo at walang humpay na pakikipisan, pag-aaliw ng Santong Espiritu ay sumaatin simula ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ng mga nagmamahal sa ating pong Panginoon ay magsabi po ng malakas na Amen and Amen. Again, sa magandang araw po, Happy Father's Day po sa bawat isa sa atin. Happy Father's Day po sa mga tatay. God bless you all.